Let me be precise, Mr. President. There is nothing inherently illegal about an acting secretary. The law allows it. The continuity of the government demands it, but what is dangerous is when acting becomes permanent by design. Magandang araw po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon itong mainit rin nga usapan sa ating bansang Pilipinas. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, paki-subscribe man lang at saka isang like. Masaya na si Rene Bay dyan. Okay po. Patuloy ho tayo dito sa sinasabi ni Senator Marcolita patungkol dito sa mga 8 mga malalaking ahensya sa ating gobyerno na ang namamahala ay mga acting secretary. Naku po, bakit umabot sa 8 mga kababayan? Ito po sa dami-daming mga mambabatas na pabor sana doon sa, sabihin lang natin, pabor sana sa administrasyon. Bakit hindi nila yun nakikita na nakakasama pala yun? Wala namang illegal yun pala pag maglagay ka ng mga acting. Pero nakakasama talaga yun. Ito ang mga ikinabahala ni Senator Marcolita. O panuurin muna natin. When leadership is temporary, responsibility becomes temporary. And when responsibility is temporary, corruption finds room to grow. We must not allow that, Mr. President. The people deserve more than paperwork. The people deserve more than excuses. The people deserve leadership that is permanent, accountable, and answerable. Hindi sapat ang pansamantalang pamumuno sa mga ahensyang may hawak ng buhay, kabuhayan at kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ang pananagutan ay hindi maaaring acting lamang. Dapat ito'y ganap, malinaw at matatag. Sapagkat sa likod ng bawat pansamantalang desisyon at iniiwasang pananagutan, naroroon ang sambayanang patuloy na nagdurusa at tumihiling ng buong pananagutan mula sa kanilang pamahalaan. Mr. President, I rise today to raise a constitutional alarm. We are witnessing an unusual situation in our bureaucracy today. At a time when local unrest and tumultuous global headwinds threaten the well-being of our kababayans, a growing number of crucial government agencies are being led not by duly confirmed cabinet secretaries, but by officials merely serving in an acting capacity. And this brings us to a disturbing reality in our bureaucracy today. Mr. President, what is at stake is not merely the reputation of individuals, but the integrity of our public institutions. As we speak, several key government agencies are being run by acting secretaries, officials who wield immense power, control billion-peso budgets, and approve critical infrastructure projects, yet have not undergone confirmation. These agencies include 1, Office of the Executive Secretary, Department of Finance, Department of Public Works and Highways, number 4, Department of Justice, number 5, Department of Budget and Management, 6, Department of Environment and Natural Resources, 7, Department of Transportation, and the last, the Presidential Communications Office. Hindi ito mga maliliit o mga basta-bastang ahensya, Mr. President. These are core institutions of our government. They control our money. They enforce our laws. They build our infrastructure. They defend sovereignty. They speak for the President and the Republic. They are alter egos of the President. Nevertheless, they are run by officials whose appointments or nominations have never been submitted to the Commission on Appointments for confirmation. Why does this matter, Mr. President? Because the Constitution did not leave this to discretion. Section 16, Article 7 of the 1987 Constitution provides, and I quote,
The President shall nominate and with the consent of the Commission on Appointments, appoint the heads of the executive departments, ambassadors, other public ministers and consuls or officers of the armed forces from rank of colonel or naval captain, and other officers whose appointments are vested in him in this Constitution. The Constitution is very clear, Mr. President. It compels the President to nominate or appoint heads of executive departments, among others, and submit their appointments to the CA. The word shall makes it mandatory, not optional, restrictive, not permissive. Yet this constitutional command is being defied. Let me be precise, Mr. President. There is nothing inherently illegal about an acting secretary. The law allows it. The continuity of the government demands it, but what is dangerous is when acting becomes permanent by design. Our acting secretaries have been running major cabinet departments for months on end. Some for 2 or 4 months now, and one for over half a year. And up to this day, Mr. President, none of their appointment letters have been transmitted to the CA. Needless to say, the delay is not on the part of the CA. We cannot confirm what is never submitted. If Malacanang does not transmit the appointments, the Constitutional Commission is made powerless. Under the rules of the Civil Service Commission, enacting capacity entails not only the exercise of the ministerial functions attached to the position, but also the exercise of discretion since the person designated is deemed to be incumbent of the position. They can issue policies, approve projects, sign contracts, and approve expenditure of public funds. They wield all the authority of permanent secretaries while evading constitutional scrutiny and consent. Mr. President, the Constitution envisions a system of checks and balances, not convenience and circumvention. The Commission on Appointments was precisely restored under the 1987 Constitution to prevent the danger of allowing key positions to be filled without scrutiny, accountability, or constitutional restraint. We need to ensure that those entrusted with immense power are fit, competent, and worthy of public trust. Thus, the rigorous deliberations conducted by the Commission, and when the executive repeatedly relies on acting appointments, it weakens that constitutional safeguard and sends the wrong signal to the bureaucracy. Why the key cabinet members allowed to exercise full powers of their offices while never being presented before the CA for scrutiny? There can be many reasons, Mr. President. But one fact cannot be denied. This allows the executive to effectively create de facto permanent secretaries. This turns temporary designations into a tool of permanent power. Unfortunately, this kind of circumvention is nothing new. This representation has also previously noted and brought into attention the non-confirmation of the chairperson and board members of the Basis Convention Development Authority or BCDA, which is a direct defiance of Republic Act number 7227 or the law that created the BCDA. This, alongside the continuing non-submission of appointments or nominations of officials serving in acting capacity to the CA, clearly undermines the constitutional mandate imposed upon by the Constitution. If the President has confidence in these officials, their appointments should have been sent to the CA promptly. Let us not allow the Republic to be ruled by officials who hold power without constitutional legitimacy, Mr. President. Because when appointments are withheld, the constitutional safeguard is effectively destroyed. Make no mistake, this call fully respects the separation of powers. But even more than that, Mr. President, this affirms our constitutional duty to check and balance power so that no branch, no office, and no official stands above the law.
Let us remember, when leadership is temporary, responsibility becomes temporary. And when responsibility is temporary, corruption finds room to grow. We must not allow that, Mr. President. The people deserve more than paperwork. The people deserve more than excuses. The people deserve leadership that is permanent, accountable, and answerable. Sa huli, malinaw ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Hindi sapat ang pansamantalang pamumuno sa mga ensyang may hawak ng buhay, kabuhayan at kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ang pananagutan ay hindi maaaring acting lamang. Dapat ito'y ganap, malinaw at matatag. Sapagkat sa likod ng bawat pansamantalang desisyon at iniiwasang pananagutan, naroroon ang sambayan ng patuloy na nagdurusa at tumihiling ng buong pananagutan mula sa kanilang pamahalaan. Maraming salamat po, Mr. President. Ayun, palakpakan natin si Senator Marcolita. Yun. Dito mga kababayan, pag wala si Senator Marcolita, hindi parang baliwala lang sa atin yung sinong nakalagay dyan sa mga malalaking ahensya sa ating gobyerno. Biro mo, 8 ahensya sa ating gobyerno na mga acting secretaries lang ang linagay. Halimbawa mga kababayan, ngayon sa kalagayan sa ating presidente, sa kanyang health issues mga kababayan, hindi naman natin pinagdasal na mawala siya, pero alam mo natin, yung sakit ngayon. Naalala nyo po, si Dr. Willie Ong. Doktor yon. Malamang hindi yun nagbibisyo, di ba? Pero yung sakit niya, malala yung sakit. Sakit ng pag-usapan natin dito, wag lang muna sa mga bisyo-bisyo. Itong kalagayan ng presidente natin ngayon, may sakit siya. Kahit sabihin naman ng Malacanang na okay, wala naman tayong makikita na paano siya ka-okay. At saka kahit sino pa naman, bilang ama, ako nga bilang ama, kahit nahirapan ka na, pag yung pamilya magtatanong, kumusta ka na dyan? Sabihin mo na lang, di mo naman sabihin na ako, kaawa-awa ko dito, kawawa ko dito, naghirap ako dito, wala. Sabihin mo okay. Lalo na ngayon, ito presidente, malamang alangan hindi na sabihin na hindi siya okay. Okay talaga. Kaya nga, dito, balik tayo sa issue dito sa mga temporary o sa mga acting secretaries na linagay niya dyan. Napakarami. Dapat sana, itong mga acting secretaries niya, may mga na sa commission on appointment. Hindi yung sa bagay may power man talaga yung presidente, pero dapat kailangan talaga dahil biro mo. Napakalaking mga ahensya na ating gobyerno, DPWH. Mga malalaking infrastruktura sa ating bansa, sila ang namamahala. Napakalaking pera. Ito pang DBM. Naku po, Department of Budget of Management. Ako. Lahat ng pera, ang pera sa Pilipinas, andyan. Diyan nangamba si Senator Marcolita. Hindi naman natin inaakusahan sila ha. Pero ito nga, pag temporary, baka ito magdulot ito ng isang kaparaanan. Total, temporary naman tayo dito. Walang problema. Magmaniobra lang tayo dito hanggat makaya natin. Alam mo na, hindi naman natin sila pinangunahan, hindi naman natin sila hinusgahan. Ang problema lang, ang taong bayan nagkaroon na ng bobya. Ito ng mga elected na taong bayan pa yung nagpili.
Taong bayan pa yung nagbigay ng power. Nagnakaw nga. Ito paghaya. Saka lang sila nakilala na yung pinangalanan na. Kaya dito mga kababayan, ito nga, bakit kaya, sino bang ahinsya dyan sa gobyerno kaya na nakatutok dyan? Pag hindi ito naobserbaran, hindi ito nakita ni Senator Marcolita, ano kayang remedyo dito? Halimbawa, sabihin natin, mawala yung presidente natin. Magkaroon ng problema. At saka karamihan sa mga nakaupo dyan, karamihan sa andyan sa administrasyon, ayaw nila na papalitan yung pumalit yung vice presidente. Gusto yung iba yung umupo. Yun. So, magkaroon ito ng dagdag na problema. Dahil andyan sila na nagmamanage ng pera. Kibali sila na ang kamay ng presidente. Tapos, andyan, kaya sabi kanina ni Marcolita, andyan ang ating kaligtasan, kalusugan, at katatagan ng ating bansa. Nakasalalay sa kanila. Tapos, acting lang. Ako. Kaya pasalamat tayo ni Senator Marcolita, mga kababayan, na tayo ay na-inform. Ito ang gusto ko dito ni Senator Marcolita kahit marami na obserbaran ko, marami ng hindi nakagusto ni Senator Marcolita, pero sa akin, tatayaw ako doon sa paninindigan ni Senator Marcolita. Dahil nakita ko, kaya magka-align sila ni PRRD. Dahil kung ano lang ang batas, kung ano ang tama doon, kung ano ang tinuturo doon sa konstitusyon, doon lang. Hindi ka talaga mawawala. Pero ang ginawa nito, pero mo ngayon, okay lang sana pag yung mga acting mga secretaries, mga 2, 3, umabot 8. Diba? So, ang dami. At dito naman sa last natin na pag-usapan ngayon tungkol dito kay PP Sara at saka kay ito pa rin kay PBBM. Ayon sa balita, basahin natin yung balita. Dito tayo sa balita sa Inquirer.net. Manila, Philippines. The Supreme Court has denied with finality the House of Representatives appeal in the impeachment case against Vice President Sara Duterte. In its appeal, the House of Representatives, through the Office of the Solicitor General, said impeachment should not be burdened with requirements, technicalities that are not even stated in the Constitution. So, paano na tong mga gustong ma-impeach si BP Inday? Yung patay naman yon. Nung nakaraan pa, patay na yun nung nakaraan. At gusto nilang buhayin para patayin si Inday, para mawala. Hindi physically na patay, mawala sa pwesto. Ito lang kagandahan nila ngayon. Paano yung impeachment ni PP Inday na dati ng patay,
na gusto nilang mabuhay. Pero ito ngayong impeachment complaint laban kay PBBM na ito ay kakapasalang yung unang impeachment complaint, yung pangalawa at saka pangatlo. Yung pangatlo hindi naman talaga tinanggap, so sabihin lang natin. Ito lang una, impeachment complaint laban kay PBBM. Hanapan naman rin nila yung paraan na para mamatay. Bira. Pagkalaban, patayin. O pagkalaban, buhayin. Ito, baliktad to eh. Pagkalaban mo, buhayin ang impeachment. Pagkakampi mo, patayin ang impeachment. Ay, nako. Ito ang dami-dami ng isyu sa atin sa Pilipinas Kahit isa wala pa silang matibay na solusyon na talagang ang mga mamamayang Pilipino ay parang nasisiyahan sa ginawa nila. Lalong naaasar yung mga tao. Nung nakaraang taon pa, sabi, may malalaki ng isda makukulong. Wala. Ngayon wala. Hindi na malalaki yung isda makukulong. Walang solusyon. Instead na papunta na doon, wala. Lahat na sila ngayon naghanap ng paraan para ma-divert, mga paawa-ipik. Wala na. Napupuno na ang mamamayan. Wala na patutunguhan na sabihin natin na maayos. Wala na. Dagdagan pa nito, makipaggirian pa tayo sa China. May mapapala ba tayo rito? Nag-isip kaya yung mga advisor sa ating Pangulo? O hinayaan lang nila ang Pangulo na mag-isip? Dahil parang pinagsamantalahan lang nila ang Pangulo. Ako, nagtataka lang ako Dahil sabihin lang natin na marami na nagsasabi na walang natapos ng pinag-aralan ng ating Pangulo. Pero maraming nakapagtapos ng pag-aaral na matalas man rin ang pag-iisip. May matutunan ka talaga sa buhay mo. Halimbawa, pag maayos lang yung utak mo, talaga, makapag-isip ka na maayos. Pero paano pala kung yung utak mo ay sinira mo na? O baka itong mga advisors, mga presidential advisors, magaling mag-isip, maayos ang pag-advise nila. Pero itong in-advise, nakikinig ba? Yun lang. Yun ang problema. Kung nakikinig ba, sinusunod ba yung payo? Kaya dito sa leadership kasi mga kababayan, sa opinion ko lang iba yung gusto mo na ipagawa at saka kailangan mong ipagawa. Kailangan gawin at gusto mong gawin. Iba yun Kaya kailangan yung maipaliwanag sa mga advisor. Ito talaga ang dapat. Pero anong nangyari? Kita mo natin ang mga nagkawindang-windang na yung sistema natin.
kakahiya mang aminin, nagkaganon ang Pilipinas natin, kahit papaano, bansa pa rin natin yon. Hindi natin pwede kumbaga sa Bisaya pa, isalikway, ipagwalang bahala. Hindi pwede yon. Paglaban talaga. Dahil patapos na yung namumuno. Lalo na ngayon na itong pamamalakad ng ating gobyerno, itong namumuno sa mga ahensya, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Nagpaligsahan sila, pataasan ng ihi. Kanya-kanyang papriskon. Rimulya ang rimulya. Kanya-kanya silang pautot. Sa PCO, may pautot. Sa ating uniformado, sa Coast Guard natin, sa issue sa Philippine Sea, may nagbida-bida, may pautot. Yung senador natin, papalayasin. Yung mga insik, ito mga Chinese na mga diplomat, papalayasin, pautot rin. Saan ka pa? Matapang tayo dahil nasa Pilipinas tayo. Ipaglaban natin. Ibali, paglaban natin dahil tayo mga Pilipino. Hindi tayo magpapaapi sa mga Chino. Ang ganon. Pero itong Pilipino natin, na dati pong presidente, pinaglaban ba ninyo? Di ba hinagis nyo sa labas? Ano tawag sa inyo? Double standard? Iba yung sinasabi nyo, iba yung ginagawa ninyo. Kaya dito ngayon sa issue sa impeachment, ako po, dito na may nababasa pa nga ako nababasa ko dito sa social media. May mga comment. Dahil sa pinupost ni Sir Duque, yung binansagan ni Vince na vlogger na mataba. Kung nakita ninyo yun, tinatawag ni Vince Dizon na itong vlogger na mataba. Inunahan lang ako. Yun. Itong mga nagpo-post sa social media, pero mo pag mag-react ka, mag-comment ka, kada comment pala doon sa mga post, 100 pala yon. Biro mo pag mag-post sila, kita mo naman pag mag-post sila, ang dami-daming mga nag-comment doon, 100 pala yon. Kakaingit, no? Pag dami kang comment, sa comment lang yun ha, 100. Simula pala yun dati, tag 10 lang. Hanggang ngayon, tag 100 na. Pamahal na, pamahal. To, saan galing yung pera? Yun ang kinakatakot ni kanina. Doon napunta yung mga pera natin. Diba? Kaya nga, mga kababayan, kunting tiis na lang. Sana naman, itong nasa screen natin, di tayo iiwan ito, hindi mag-iba yung isip niya. Ipaglaban niya dahil sa kanilang apelyido at saka kanilang probe na mga pamamahala kung paano magpatakbo ng isang gobyerno, sanay na to sila. So dapat sana may isa pang Duterte para sa ating bansang Pilipinas. At hanggang dito lang po, ito po si Rene Bay. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa susunod kong video. See you and God bless sa ating lahat.